Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Japan at Canada nakahandang tumulong sa Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pinatibay ng Pilipinas at Canada ang kanilang defense cooperation sa pamamagitan ng paglagda sa isang Memorandum of Understanding o MOU sa pakikipagtulungan sa usapin ng depensa. Ikinatuwa ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang pangako ng dalawang bansa na palalimin at patatagin ang kanilang relasyon. Nilagdaan ang naturang kasunduan sa tanggapan ng Department of National Defense kasama si Ambassador of Canada to the Philippines David Bruce Hartman. Ang paglagda sa MOU, nakasabay ng ika-75 anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Canada ngayong taon, ay nagpapasimula ng kooperasyon sa pagitan ng mga establishmento ng depensa at militar ng Pilipinas at Canada. Ipinangako ni Teodoro ang pangako ng DND sa ganap na pagpapatupad ng MOU, alinsunod sa layunin na palakasin ang pakikipagsosyo nito sa pagtatanggol sa mga katulad na estado. Ipinarating din ni Hartman ang intensyon ng Canada na isulong ang relasyon nito sa Pilipinas at sa rehiyon gaya ng nakabalangkas sa Indo-Pacific Strategy ng Canada. Tina-target ngayon ng Pilipinas at Canada na magkaroon ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ang inihayag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., kasunod ng paglagda nito kasama si Canadian Ambassador to the Philippines David Hartman, sa isang Memorandum of Understanding na may kaugnayan sa pagpapaigting pa sa defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Canada, bagamat hindi na idinetalye pa ng kalihim kung anong uri ng Visiting Forces Agreement ang posibleng mapagkasunduan nito kasama ang Canada, ay inihayag naman niya na ikinalulugod niya ang parehong intensyon ng magkabilang panig na mas palalimin pa ang defense relations sa pagitan ng dalawang bansa. Kasabay nito ay muli namang tiniyak ni Secretary Teodoro, ang commitment ng ating bansa sa nilagdaan nitong MOU kasama ang Canada na bahagi aniya ng goal ng Pilipinas na mas pagtibayin pa ang defense partnership ng bansa sa mga like-minded states. Kung maaalala, sa ngayon tanging sa Estados Unidos at Australia pa lamang mayroong Visiting Forces Agreement ang ating bansa, na nagpapahintulot naman sa mga sundalo nito na lumabas-pasok sa Pilipinas para sa pagsasagawa ng mga war drills at exercises. Muling pinagtibay din ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines ang full commitment nito sa pakikipagtulungan sa Japan International Cooperation Agency, para sa pagpapalakas pa sa maritime security cooperative projects ng Pilipinas at Japan. Sa gitna ito ng ginagawang holistic approach ng magkabilang panig sa pagdating sa pagtugon sa mga traditional at non-traditional security concerns, para sa layuning pagkamit sa long-term economic development ng dalawang bansa. Kasunod ito ng kamakailan lang sa naging pagpupulong nina DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. at delegado ng JICA sa pangunguna ng Infrastructure Management Department, Director General Tanaka Hiroo, kasama si Japan Ambassador to the Philippines Kosh Ikawa Kazuhiko, at iba pang mga opisyal ng Embahada ng Japan sa Pilipinas. Layunin ng pagpupulong na ito matukoy ng gobyerno ng Japan kung paano pa ito makakatulong sa pagpapaunlad sa maritime domain awareness capabilities ng ating bansa, sa gitna ng kasalukuyang mga security challenges sa rehiyon. Kaugnay nito ay hinikayat din ni DND Secretary Teodoro, ang delegasyon ng JICA na tulungan din na mapalakas ang maritime law enforcement agencies ng bansa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba pang relevant government agencies nito, tulad ng Department of Transportation, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at iba pang mga local government unit, gayon din ang mga Pilipinong mangingisda. Kung maaalala, sa pagbisita ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa bansa noong November 2023, ay una nang nagkaroon ng kasunduan ang Pilipinas at Japan matapos na magbigay ng donasyon ang Japan sa ating bansa ng 600 million Japanese yen na halaga ng coastal surveillance radars sa bansa. Napakaraming pagsisikap ang ginawa ng Pilipinas sa pag-aayos sa hindi pagkakaunawaan sa West Philippine Sea sa China, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela sa kanyang panayam sa Inquirer. Ang kanyang pahayag ay bilang tugon sa pag-asa ni Chinese Ambassador Huang Zilian na patnubayan ng gobyerno ang pagpapanumbalik ng bilateral na relasyon sa landas. Sinabi ni Tariela na ang gobyerno ng Pilipinas ay nagtrabaho para sa kapayapaan mula noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa kasalukuyang administrasyon. Well, I don't really want to put details on the statement of Ambassador Wang Zilian.
But in terms of negotiation, in terms of bilateral talk with China, I think the Philippine government, since during the time of the former President Duterte, the Philippine government has exerted so much effort in negotiating and making um, the peaceful means of settling the dispute with China. And also with President Bongbong Marcos. I think one of the just like last year, China has been one of the first countries that President Bongbong Marcos visited last January of 2023. But eventually, a few weeks after he arrived here in Manila, there were still reported aggressive behavior by China Coast Guard harassing Filipino fishermen. And then a month after, we had the military grade glacier incident. So on the part of the Philippine government and for the Philippine Coast Guard, it is not us who's escalating or provoking China. We are actually, as I said, we have been just receiving. We are just been on the receiving end of the aggression of the China Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. Noong 2023 lamang, gumamit ang China Coast Guard ng mga military-grade laser, water cannon at hinarang ang ilang sasakyang pandagat ng Pilipinas sa resupply at humanitarian mission sa Ayungin Shoal at Scarborough Shoal. Ang mga aksyon ng China ay nakabatay sa paggigiit nito ng soberanya sa buong South China Sea, na kinabibilangan ng West Philippine Sea, na binibaliwala ang isang internasyonal na desisyon ng tribunal noong 2016 na epektibong nag-dismiss sa mga malawakang pag-aangkin nito. Kahit na nagkasundo si President Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping sa pag-uusap patungkol sa West Philippine Sea, patuloy pa rin na nanghaharas ang mga Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Sa pagtatanong kay PCG Commodore J. Tariela kung bakit nga ba patuloy pa rin ang pagiging agresibo ng China. Well, I cannot really speak for the Chinese government. What is their end goal in persistently continuing this aggressive behavior in the West Philippine Sea? But on the part of the Philippine Coast Guard and of course the National Task Force West Philippine Sea, we are really hopeful that in the next coming months, the Chinese government would eventually realize that there's no point in being aggressive and provoking the Philippine Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines in the West Philippine Sea, considering the fact that the reason why we have been patrolling and maintaining our presence in the West Philippine Sea is for us to provide the supply to our troops on board BRP Sierra Madre and those other islands that we have been occupying. And then secondly is also to safeguard the interests of our Filipino fishermen. Those are the only two reasons why we have been, maintaining our presence and patrolling our waters. We are not there to agitate or provoke any other claimant states as they are claiming. Ang stratehiyang maximum tolerance ng ating mga kasundaluhan na nakatalaga at nagpapatrolya sa West Philippine Sea, na nakakaranas ng mga bully at panghaharas ng China ay epektibo. Sinabi ng Philippine Coast Guard na epektibo ang ganitong hakbang na huwag gayahin ng Pilipinas ang ginagawa ng China. Dahil kasi sa ginagawa ng China ay maraming bansa ang pumapabor sa Pilipinas at kinokondena naman ang China sa ginagawa nito, na minsan nga'y binantaan na ng mga kakamping bansa ng Pilipinas ang China na bawal lusubin ang Pilipinas dahil tutulong sila kapag nagkataon. Well, it is working, definitely. The mere fact that the international community has already expressed their support for the Philippine Coast Guard, the Armed Forces of the Philippines, to continuously receive capability development assistance. And of course, the other countries, not just the United States, but even Japan, Australia, Germany, has been supporting the Philippine Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines, and even strengthening our bilateral alliances with all these countries. This is the result of the transparency initiative that we have been espousing. This may be a David versus Goliath conflict, but definitely we're not responding to their equally responding to their threat or use of force. But the mere fact that we're telling this to the world, more countries are supporting us. In terms of capability and support, the Armed Forces of the Philippines has been receiving a lot of assistance from different countries for us to be more capable and credible in defending our own water.
Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.